Sa pula sa puti ni Francisco Soc Rodrigo. Kamusta ka ngayong umaga, Celine? Mabuti naman, Kulas. Salamat at naalala mo akong kamustahin. Si Celine naman, bakit naman ganyan ang sagot mo sa akin? Sapagkat pagkadilat ng mga mata mo sa umaga, wala ka nang iniisip kumustahin at himasin kundi ang iyong tinali. Tila mahal mo ang tinali mo kaysa sa akin. Ano ka ba naman, Celine? Wala nang mas mahal pa sa akin sa buhay na ito kundi ang asawa. Siya nga ba? Ngunit kung nakikita kong hinihimas mo ang iyong tinali, ibig ko nang kung minsang mainggit at magselos. Ngunit Celine, alam mo namang kaya ko lamang inalaga ang mabuti ang mga tinaling ito ay para sa atin din. Sila ang magdadala sa atin ng grasya. Grasya ba o disgrasya? Gaya ng karaniwang nangyayari? Huwag mo sanang ungkatin ang nakaraan. Oo, ako nga'y nagpatalo noong mga nakaraang araw sapagkat noon ay hindi pa ako bihasa sa pagpili at paghimas ng manok. Ngunit ngayon ay marami na ako natutuhan, mga bagong sistema. At noong nakaraang linggo, noong matalo ang iyong talisay, hindi mo pa ba alam ang mga bagong sistema? Iyon ay disgrasya lamang. Celine, makinig ka. Alam mo, kagabi ay nanaginip ako at napanaginipan kong ako'y hinabol ng isang kalabaw na puti. Kalabaw na puti, Celine? Ano kung puti? Ang pilak ay puti. Sa makatuwid, ang ibig sabihin ay pilak. At ako'y hinahabol. Hinahabol ako ng pilak, ng kwarta. Ngunit ngayon ay wala ng kwartang pilak. Mayroon pa, nakabaon lang. Kaya walang duda. Celine, bigyan mo lamang ako ng 5 piso. Ngayon ay wala salang magkakakwarta tayo. Ngunit Kulas, hindi ka pa ba nadadala sa mga panaginip mong iyan? Noong isang buwan, nanaginip ka ng ahas na numero 8. Ang pintakasi noon ay nataon sa 8 ng Pebrero. At sabi mo'y kwartang ngunit natalo ka ng 6 na piso. Oo nga, ngunit ang batayan ko ngayon ay hindi lamang panaginip. Pinag-aralan kong mabuti ang kaliskis at ang tainga ng manok na ito. Ito ay walang pagkatalo. Celine, ipinapangako ko sa iyo, walang salang tayo ay mananalo. Kulas, natatandaan mo bang ganyan-ganyan din ang sinabi mo sa akin noong isang linggo tungkol sa manok mong talisain? At ano ang nangyari? Nagkaulam tayo ng pakang na manok. Sinabi ko na yun ay isang disgrasya. Sige na, Celine. Ito na lamang. Pag natalo pa ang manok na ito, hindi na ako magsasabong. Totoong totoo? Totoo. Sige na. Madali ka at magsultada na. Sige na. May katrato ako sa susunod na sultada. Pag hindi ako dumating, ay kahiya-hiya. Oh, bueno. Kung sa bagay, ay tatago lamang ako ng pera. Oh, heto. Huwag mo sana akong sisihin kung mauubos ang kaunting pinagbilhan natin ng palay. Huwag kang mag-alala, Celine. Ito'y kwarta na. Siguradong sigurado. O bueno, dyan ka muna. Kumusta ka, Kulas? Shuning, didispensahin mo ako. Ako lang ay nagmamadali. Nandiyan si Celine. Ito si Shuning. Bueno, dyan ka na. Celine, ano ba ang nangyayari sa iyong asawa? Tila pupunta sa sunog. Ay, Shuning. Masahol pa sa sunog ang pupuntahan. Pupunta na naman sa sabungan. Celine, talaga bang... Sandali lang ha, Shuning. Teban! 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 Ano po yun, Aling Celine? Oh, heto, Teban, 5 piso. Nagpunta na naman ang amo mo sa sabungan. Madali, ipusta mo ito. Madali ka at baka mahuli. Ipusta ang 5 piso? Ano ba ito, Celine? Ikaw man ba'y naging sabungera na rin? Si Shuning naman, hindi ako sabungera. Ngunit sa tuwing magsasabong si Kulas ay pumupusta rin ako. Hindi ka sabungera. Ngunit pumupusta ka lamang sa sabong. Hoy, Celine, ano ba ang pinagsasabi mo? Oh, bueno, Shuning, maupo ka't ipaliliwanag ko sa'yo. Ngunit huwag mo namang ipaalam kanino man. Oo, huwag kang mag-alala sa akin. Alam mo, Shuning, ako'y pumupusta sa sabong. Pumupusta ka sa sabong upang huwag kayong matalo. Celine, pinaglalaruan mo yata
yata ako. Hindi! Alam mo'y marami kaming nawawalang kwarto sa kasasabong ni Kulas. Nag-aalala akong darating ang araw na magdidildil na lamang kami ng asin. Pinilit kong siya'y pigilin. Ngunit madalas kaming magkagalit. Upang huwag kaming magkagalit at huwag maubos ang aming kwarta, ay umiisip ako ng paraan. May isang buwan na ngayon na tuwing pupusta si Kulas sa kanyang manok, ay pinupusta ko si Tiban sa sabungan upang pumusta sa manok ng kalaban. Sa anong dahilan? Pues, kung matalo ang manok ni Kulas, ay nanalo ako. At kung ako na may matalo, ay nanalo si Kulas. Kaya't anuman ang mangyari, ay hindi nababawasan ang aming kwarta. Ah, siya nga. Siya nga pala naman. Hayan, nagsusultada na marahil. Naku, sumasakit ang ulo ko sa sigawang yan. Ikaw kasi eh. Sukat ka bang pumili ng bahay sa tapat ng sabungan? Ano bang ako ang pumili ng bahay na ito? Ang gusto kong bahay ay sa tabi ng simbahan. Ngunit ang gusto ni Kulas ay sa tabi ng sabungan. Ah, siya nga pala. Seling, naparito ako upang ibalita sa iyo na dumating na ang rasyon ng sabon sa tindahan ni Aling Kikay. Baka tayo maubusan. Hindi, siyempre. Ipagtitira tayo ni Aling Kikay. Sayang lamang ang pagkukumarin namin. Oh, heto na nga si Tiban. Tumatakbo. Nanalo tayo! Aling Siling, nanalo tayo! Mabuti, Tiban. Oh, magpunta ka na sa kusina. Baka dumating na si Kulas ay mahalaga ang ating ginagawa. Oh, bueno, lumakad na tayo, Siling. Ano ba, Kulas? Tila hindi kayo nabutan ng kalabaw na puti. Huwag mo ngang banggitin niyan, talagang ako'y malas. Seling, iyo'y disgrasya lamang. Ang aking manok ay nananalo hanggang sa huling sandali. Talagang wala akong swerte. Iyan ang hirap sa sugal, Kulas. Walang pinanghahawakan kundi swerte. Talagang buwisit ang sabong. Isinusampa ko na ang sabong. Ni ayaw ko na makakita ng anino ng sabungan na iyan. Naway magkatotoo na sana iyan, Kulas. Oo, Seling, ipinapangako ko sa iyo, hindi na ako magsasabong kailanman. Bueno, magpalamig ka muna ng ulo. Pupunta lang kami kay Kumaring Kikay upang bumili ng sabon. Hoy Kulas, kamusta ka? Ay, Castor, at lagi na lamang ako natatalo. Talagang ako'y malas. Akalain mo bang kanina natalo pa ako? Tingnan mo lang, Castor. Noong magsasagupan ang mga manok, ay lumundag agad ang manok ko at pinalo ng pailalim ang kalaban. Nagbuelta pareho at nagrian na parang boksingero. Biglang sabay na lumundag at nagsagupan sa hangin. Palo dyan, palo dini ang ginawa ng aking manok. Madalas tamaan ang kalaban ngunit namortalan. Sige ang batalyan nila sa hangin at tumaas ang balahibo. Unang lumagapak ang kalaban pati haya. Lundag ang aking manok, walang sugat at patayo. Ngunit alam mo kung saan lumagapak? O saan? Sa tari ng kalaban. Talagang ayaw ko na ng sabong. Bakit naman? Wala pa namang maraming natatalo sa'yo. Ano bang walang marami? Halos tutong na lamang ang natitira sa aming natitipon. Ngunit hindi tamang katwiran nang huwag ka nang magsabong. Ano bang hindi tama? Sapagkat pag hindi ka na nagsabong, ay talagang patuloy ng perdida ang kwatang natalo sa iyo. Samantala kung ikaw ay magsasabong pa, maaaring makabago. Hindi, Castor. Lalo lang ako mababaon. Tama si Seling. Ang sugal ay swerte-swerte lamang. At masama ang aking swerte. Ano bang swerte-swerte? Yan na hindi totoo. Tignan mo ako, Kulas. Ako ay hindi natatalo sa sabong. Mano nga lang magtikil ka, Castor, kung hindi sana nakikita na ang lahat ng manok mo ay laging nakabitin kung iuwi. Si Kulas, nabasos ka nga pala sa wego. Oo, natatalo nga ang aking manok, ngunit nanalo ako sa pustahan. Ngunit paano iyan? Taong ito, pumupusta ako, hindi sa aking manok, kundi sa kalaban. Eh kung magkataong ang manok mo ang manalo, Hindi maaaring manalo ang aking manok. Ginagawan ko ng paraan. Hoy, Castor, maano nga lang wag mo akong biruin? Masama ang ulo ko ngayon. Ano bang birong sinasabi mo? Ito'y totoo. At kung di lamang kita kaibigan, ay hindi ko sasabihin sa iyo. Ngunit, Castor, paano mangyayari yan? Talaga bang gusto mong malaman? Aba, oo, sige na. O bueno,
Kunin mo ang isa sa iyong mga tinali at ipapaliwanag ko sa iyo. Kahit ba alin sa aking tinali? Oo, kahit alin. Sige, kunin mo. O heto, Castor. Ngayon, kumuha ka ng isang karayom. Karayom? Oo, karayom. Yung ipinanahi. Ah. O heto ang karayom. Huli ka rito at magmasid ka. Ang lahat ng manok ay may litid sa paa na kapag ito'y dinuro ay hihina ang paa. Tignan mo. Hayan! Tingnan mo! Matuwid pang lumakad ang tinaling yan. Walang sino mang makahahalata sa ating ginawa. Ngunit mahina ang pang ating dinuro at ang mga manok ay yan ay makapapalo. Sa makatuwid ay hindi na nga maaaring manalo ang manok na iyan. Siguradong matatalo. Natural! Ngayon ang dapat na lang lamang natin gawin ay magpunta sa sabungan. Ilaban ang manok na yan at pumunta ng palihim sa kalaban. Siya nga pala, magaling na paraan. Nakita mo na? Ang hirap sa'yo eh. Ay hindi mo ginagamit ang ulo mo. Ngunit, Castor, hindi ba iya'y pandaraya? Oo, pandaraya. Ngunit po Diyos, sino bang taong nagkukwarta sa sugal na hindi gumagamit ng daya? At bukod dyan, ay marami ng kwartang natalo sa iyo. Ito'y gagawin mo lamang upang makabawi anumang sama ng yan. Siya nga, Castor, kung sa bagay, malaki na ang natatalo sa akin. At akala mo, Kay, sa mga pagkatalo mong yan ay hindi ka dinaya. Kung sa bagay, Nakita mo na? Hindi ka mandaraya, kulas. Gaganti ka lamang. siya nga, may katwiran ka. Ano pang hinahintay mo? Tayo na. Castor, hintayin lamang natin si Siling ang aking asawa. Bakit? Ano pang kailangan? Alam mo'y, ang aking asawa ang may hawak ng supot sa bahay na ito. Nako, itong si Kulas. Talo na sa bunga na idihado pa sa bahay. Bueno, hintayin mo siya. Ngunit laki-lakihan mong yung hihingiya at nang makatipak tayo ng malaki-laki. Oo, Castor, O ano naman? malapit na sigurong dumating si Siling. Alam mo'y, ayaw kong makita kanya rito. Huwag ka sana magagalit kung maaari lamang ay umalis ka na. Oo, aalis na ako. Mabuti nga at nang makahanap na ako ng kareto ng manok mo. Sumod ka agad ah. Pagdating mo roon, malalaban agad yan. Bueno, dyan ka na. Lakilakihan mo lamang ang tipak ha. Ano ba yan, Kulas? At akala ko ba'y isinusumpa mo ng sabungan? Siling, ngayon na lamang. Walang salang tayo ay makakabawi. Naku, itong si Kulas. Parang presyo ng asukal. Oras-oras ay nagbabago. Siling, talagang ngayon na lamang. Pag natalo pa ako, ay patayin mo na ang lahat ng aking tinali. Ipinipangako ko sa iyo. Ngunit baka pangako na naman ng napapako. Hindi, Siling. Hayan si Shoning. Siya ang ating testigo. Siya nga naman, Seling. Bigyan mo na. Ako ang testigo. Oh, bueno. Ngunit tandaan mo, ito na lamang ha. Oo, Siling. Itaga mo sa bato. Magkano ba ang kailangan mo? 20 piso lamang. 20 piso? Sus Marioset. Oo, Siling. 20 piso. Upang tayo ay makabawi. Sige na, Seling. Total, ito naman ay kahuli-hulihan. Oh, bueno, heto. Salamat sa iyo, Siling. Ito ay kwarta na. Hindi ka magsisisi. O bueno, dyan na muna kayo. Hane? Teban, Teban. Teban, madali ka? Opo. Aling Selig. Oh, heto ang pera. Nasa sabungan na naman ng iyong amo. Madali ka, Teban. Ipusta mo iyan sa manok ng kalaban. 20 piso ito ah. Oo, 20 piso. Sige, madali ka na. Ito ba ito todo ko? Oo, todo. Opo, naku. Malaking halaga ito. Ikaw naman, Shoning, bakit inayunan mo pa si Kulas? Hindi bale. Total, wala naman kayo sa pagkatalo. Kung sa bagay, ngunit hindi lamang kwarta ang aking ipinagdaramdam. Ano pa? Ang iba pang masasamang bunga ng bisyo, Shoning. Alam mo namang ang bisyo ay nagbubuntot. Karaniwang kasama ng bisyo ay ang pandaraya, pagnanakaw, kung ano-ano pa. Ngunit
Nangako naman si Kulas na ito na ang huli. Oo nga, ngunit isulat mo sa tubig ang pangakong iyan. Ang hirap sa iyo, Seling. Hindi mo tigasan ang loob mo. Tignan mo ako. Nung aking asawa ay hindi makatkat sa monte, pinuntahan ko siya isang araw sa kanilang club. Sa harap ng lahat, minurang siya mula ulo hanggang sa talagpakan. Mula noon, hindi na siya nakalitaw sa club. Ngunit natatandaan mo ba, Shuning, na ikaw na may hindi nakalabas ng bahay ng may 5 araw? Hindi ba dahil sa langitin mong buong mukha mo? Oo nga, ngunit iyon ay sandali lamang. Pagkaraan niyon ay estabyen. Tsokolate na naman kami. Hindi ko yata magagawa yun. Magaan pa sa akin ang magtiis na lamang. Ayan, tila tapos na ang sultada. Sino kaya ang nanalo? Malalaman natin pagdating ni Teban. Siya'y umuwi agad upang wag silang mag-abot ni Kulas. Seling, mag-iingat ka naman sa pagtitiwala ng pera kay Teban. Huwag mong alalahanin si Teban. Siya'y mapagkakatiwalaan. Siya nga, ngunit tandaan mo ang kwarta ay mainit kapag nasa palad ng tao. Huwag kang mag-alala. Aling Seling, natalo po tayo. Ah? Natalo? Oh, di bale. Total nanalo naman si Kulas. Bueno, Teban, magpunta ka na sa kusina at saka dumating ang iyong amo. Talagang magaan ang paraan mong iyan, Seling. Siya nga. Oh, Seling, bakit ka nalulungkot? Dahil sa nanalo si Kulas. Oh, ano ngayon? Kaya nanalo si Kulas, kaya manalo ka. Hindi naman mababawasan ng iyong kwarta. At ikaw pa rin lamang ang maghahawak ng supot. Oo nga, ngunit ang alaala ko ngayong manalo si Kulas, lalo siyang maninikit sa sabungan. Ay, Seling, talagang napakasama ng aking swerte. Hindi na ako magsasabong kailanman. Ha? Ano ka mo? Talagang buwisit ang sabong. Sinusumpa ko na. Ngunit, Kulas, hindi ba't nanalo ka? Hindi. Natalo na naman ako. At natodas ang 20 piso. Kulas, wag mo sana akong ululin. Alam kong nanalo ka. Sino ba ang may sabi sa iyong ako'y nanalo? Bakit ba ako nakinig sa buwisit na si Castor? Kulas, hindi mo ako makukuha sa drama. Isauli mo rito ang 20 piso. Diyos na maawain. Saan ako kukuha? Teka, baka kaya ikaw, Kulas, ay mayroon ng kulasisi? At ipinatuka ang 20 piso? Seling, ano bang kaululan ito? Isinusumpa kong natalo ang 20 piso. Sino ba ang nagkwento sa iyo na ako'y nanalo? Si Teban, nanggaling siya sa sabungan. Teka, Seling, baka si Teban ang kumupit ng kwarta. Siya nga pala. Sinabi ko na sa iyo, huwag ka masyadong magtitiwala. Teban! Teban! Ano po iyon? Teban, hindi ko akalaing ikaw ay magnanakaw. Magnanakaw? Ako? Bakit po? At bakit pala? Isauli mo rito ang pera. Alin pong pera? Ang 20 pisong dala mo sa sabungan kanina. Abay, natalo po eh. Sinungaling, ano bang natalo? Kung natalo ka, nanalo sana si Kulas. Ngunit natalo si Kulas. Sa makatuwid, nanalo ka. Ha? Ano po? Kung ako'y natalo ay... Tay, kayo, tila gumugulo ang salitaan. Teban, ikaw ba'y pumusta sa sabong kanina? Opo, Saan ka nagnakaw ng kwarta? kay Aling Seling po. Ha? Nagnanakaw ka kay Aling Seling? Hindi po. Pinapusta po ako ni Aling Seling. Ah, ganon. Hoy, Seling, pinipigilan mo ako sa pagsasabong, ha? Ikaw pala'y sabungera pa ilalim. Hindi, Kulas. Pumupusta lamang si Seling sa kalaban ng manok mo. Ah, at ako pala'y kinakalaban mo pa, ha? Huwag kang magalit, Kulas. Ako'y pumupusta sa manok na kalaban para kahit ikaw ay manalo o matalo, ang hindi tayo mawawalan. Sa makatuwid, kahit pala manalo ang aking manok ay baliwala rin. Siya nga at kahit naman matalo ay bali mayroon din. Sayang lamang ang kahihimas at kabubuga ko ng aso sa manok. Ako pala'y parang ulol na. Teka muna,
atupagin muna natin ay ang 20 piso, Teban. Saan mo dinala ang pera? Seling, ako man ay natalo sa pinupustahan sapagkat sa manok ng kalaban din ako pumupusta. Naku, at lalong nag-blackout. Kumusta ka sa kalaban ng manok mo? Oo. Alam mo, ipinilayan ko ang aking tinali upang siguradong matalo at pumusta ako sa manok ng kalaban. Ngunit, kabibitiw pa lamang ay tumakbo na ang Diaz King manok ng kalaban at nanalo ang aking manok. Ah, gusto mong maniyope? Ikaw ngayon ang matitiyope. Aba, at nagtawa pa. Siya nga, bakit ka nagtatawa, Celine? Sapagkat ako'y tuwang-tuwa, Shoning. Dito ka maghapunan mamayang gabi. At anyayahan mo sina Kumaring Kikay at ang iba pang kaibigan. Ako'y maghahanda. Ha? Maghahanda? Oo, Teban, ihanda mo ang mga palayok, ha? At hiramin mo ang kaserola ni Ate Nena. Opo, opo. Ngunit, paano tayo maghahanda? Ngayon lang ay natalunan tayo ng mahigit na 40 piso. Hindi bale. Ibig kong pagdiwang ang iyong huling paalam sa sabungan. Huling paalam? Oo, sapagkat ikaw ay nangako at nanumpa. At bukod dyan, hindi na tayo kailangan bumili pa ng ulam. Bakit? Mayroon pang 6 na tinali sa kulungan. Aadobohin ko ang 3 at ang 3 ay sasabawan.